So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay gagawin natin yung test number 6, yung pinaka final test na gagawin natin. So doon sa procedure ay dapat nakakabit yung ating alternator kasi meron siyang standard set voltage ano. So dapat makukuha natin yung reading na yon kapag itataas natin yung ating RPM to 2,500 RPM. So meron tayong ikinabit dito. Ito yung magme-measure ng ating voltage, then ito yung ating engine RPM. Ayan, monitor natin yung RPM na yan. So yung connection natin, bali yung ating negative ng ating ito nakakabit dito sa body ground. Ito yung tester natin. Tapos yung positive niya, ito yung positive. Ayan, nakakabit dito sa ating L terminal, white na merong red na stripe. Ayan. So yan yung ating connection. Tapos yung ating RPM ay nakakabit dun sa ating ignition. Yun. So ang gagawin natin ay bago natin paandarin, i-check muna natin yung voltage dito. Ayan. So isi-switch on ko lang. Ayan, naka-on siya, ignition on. Tapos check natin yung ayan, voltage. So meron tayong nasukat na 3. So ganito yung nasukat din natin nung hindi pa natin ikinabit yung ating alternator ano. Ayan. Ayan siya. So dito siya nakakabit. Ayan. So gagawin natin guys ay yan, lagay ko lang dito. Then paandarin natin to. Yan, ito. Check natin. So paandarin lang natin ng mga 1 to 2 minutes. So guys, after 2 to 3 minutes, i-rev natin to dito. So check natin. Subukan natin pailawin yung mga ilaw. So switch off natin yung ilaw. Ayan. Switch on natin yung ilaw. Ayan, mababa siya. Ayan, naka-off yung ating ilaw.
ngayon naman guys, check natin. Ito, idadirect ko yung connection nito dito sa ating, ayan, dun sa ating B terminal. So tingnan natin kung ganito pa rin yung makukuha nating reading, ano. So tatanggalin ko lang to guys. Ayan, tatanggalin ko lang to. So yun guys, no. Ayan. So tinanggal ko siya dito. So irerekta natin siya dito. Ayan. Ayun yung nakukuha natin, no. Ayan. So kung i-rev ko to, switch off ko lang to guys. Yun, so ayun guys, no, sinukat natin dito yung voltage. So nasa mga 13.5 or 13.6. Ayan. Tapos dito naman nasa mga 14. Dito sa, ayan, dito sa B terminal na yan. Ito. Diyan. So ito yung discharge voltage. So yung output papunta na to sa battery, ano. Tapos ito naman is yung red, yung L. Ito yung sa ating ilaw. So minomonitor ng ating IC regulator yung battery voltage, ano, yung charge niya. Ito. Kapag ano na, pag puno na yung battery, posibleng ibababa niya na yung charging current. Yan, so monitor niya. Ito kasi direct output na to ng ano eh. Ito. Doon sa ating rectifier diode. Direct na pumunta doon sa battery. Although, yung B terminal ay meron ding signal na pumasok doon sa ating IC regulator. So pumasok siya. Ito, pumasok din to. Ito. Etong L terminal. Mamaya ipapakita ko doon sa wiring diagram niya, no. So pag puno na kasi yung ating yung ating battery, so posibleng i-reduce niya na yung charging current para hindi ma-overcharge yung ating battery. So yan, tingnan natin kung baka posible nga yun kung bakit mababa yung na reading natin dito, no. Dito. So ngayon ang gagawin natin is gagamitan natin dito yung ating battery. Ayan, so punta tayo dito. Ayan, so ayan. So ito yung ating battery. Ikakabit lang natin to. Ayan, dito sa negative. Then ito sa positive. So yung ayan, dito natin i-check natin dito. Ayan siya. So tingnan natin. Okay, nasa mga 12.65. Ang capacity nito nasa mga 350 yata or 300. Yan yung cold cranking amps niya. So yan, ilalagay lang niya kung ano yung capacity ng battery. So regardless, no, kung for example 300 amperes, so ika-calculate niya kung ilang percentage, tapos babasahin din niya yung actual. Ayan. Ayan, so tingnan natin. Baka kasi puno na yung battery. Ayun, nasa mga 315. Ayan. So kaya ni-reduce niya na yung
voltage. So pag na-reduce yung voltage, marireduce din yung current na papasok doon sa ating battery. So yung ating IC regulator kasi is minomonitor niya yung battery voltage. Tapos kapag mataas na yung kanyang charge, kunyari 100% na or malapit na mag 100%, ang ginagawa niya is nire-reduce niya yung voltage na papunta dun sa ating mga carbon brass. So yun yung kinokontrol, no? Nire-regulate ng ating IC regulator yung voltage na papasok dun sa carbon brass natin. Yan. So guys, ito nga pala yung check number 6. Kasi nagawa na natin yung test number 1, 2, 3, 4, and 5. So ito yung pinaka final test natin, kinabit natin yung ating alternator dun sa ating makina para ma-rev natin siya dun sa 2,500 RPM. Tapos susukatan natin yung L terminal. Ayan, as per dun sa video na ginawa natin, nagsukat tayo ng L terminal voltage, na nakakonect yung mga connector at saka yung B terminal. So nagparallel lang tayo dito sa L terminal connection, yung white na merong red na stripe. Ayan. So guys, as per dun sa check number 6 procedure, ito yung magiging reference natin, so i-compare natin yung ating reading dun sa ating L terminal. So kung ano yung voltage reading natin dun, tinaas natin siya sa 2,500 RPM. So i-consider din natin yung temperature, so probably nasa mga 70 degrees Celsius yun, kasi init ng makina, nakakonect yung malapit yung alternator natin doon. So siguro sa mga 70 degree. So nandito pa rin, so nasa mga pa rin yan, 14 volts pa rin siya, So ang nakuha natin dito doon sa ginawa nating test ay nasa mga 13.5 or 13.6. So mababa siya doon sa standard value, So tingnan natin kung ano ba yung ibig sabihin yan. So ayun guys, yung nakuha natin is eto lang, doon sa ginawa nating test. Tapos nakalagay dito, kapag yung voltage ay mababa dun sa standard value, i-check lang yung IC regulator or possible yung alternator. So dun sa alternator, titingnan natin baka yung rectifier diode, may mga diode doon na meron ng leakage. So hindi pa ganun siya kalala, pero meron siyang konting leakage, so possible caution. O kaya yung ating coil, yan. Then check din natin yung yung ating mga slip rings, contact doon sa ating slip rings, So yun yung mga possible cause. Ngayon, ang expected result kasi is dapat within dun sa standard value dito sa dito yung range dito. Ayan, so considering na kung nasa 25 degrees Celsius siya, so yun yung magiging expected standard value natin. Ngayon, ang importante dito sa check number 6 ay dapat hindi siya mataas dun sa standard value. Kasi pag mataas siya, above 15 volts yung na-measure nyo doon, possible na yung defective yung ating IC regulator. Yan. So guys, kung titingnan ulit natin itong circuit diagram ng ating IC regulator, so yung condition nito, yung ating alternator ay nagcha-charge kasi nakapatay yung ating ilaw. So ibig sabihin running yung ating engine, tapos yung ating stator ay nagpo-produce ng kuryente, So yung voltage ay ito yung discharge voltage, papunta yan dito sa ating positive. So nagcha-charge yung ating battery, At the same time, meron ding voltage na pumasok dito sa ating IC regulator. So ito yung discharge voltage, minomonitor yan as reference ng ating IC regulator. Tapos parang feedback niya yan, so minomonitor niya yung inilalabas.
ng stator. Then at the same time, minomonitor din niya yung state of charge ng ating battery. So merong flow ng voltage papunta dito. Ayan. So hindi siya pupunta dito kasi naka-switch off yung ating transistor. So punta siya dito. Tapos naglagay nga tayo ng voltmeter. So yung ating positive ay nakakabit dito, no? Ito yung ating positive. Tapos yung ating negative ay nakakabit dito. So meron tayong nasukat na 13.5 or 13.6 volts, ano? Yan. So bali yung ating IC regulator, nire-regulate niya yung voltage na pumupunta dito sa ating rotor coil through carbon brass or dun sa slip ring natin, ano? Kasi nakokontrol natin yung inilalabas ng ating stator, yung voltage niya, pag nakontrol natin yung voltage dito sa ating field coil or rotor coil. So through on off ng transistor na to. Ayan, para kapag kahit na masyado ng mabilis yung revolution ng ating makina, so hindi pa bago-bago or hindi nagpa-fluctuate masyado yung ating voltage dito, no? Hindi masyadong tumataas, hindi din masyadong bumababa. So as much as possible, constant siya doon sa standard set voltage ng ating IC regulator para hindi masira yung ating battery and at the same time yung ating alternator.